Sa likod ni Manong, ang di malilimutang pagdikit. Si Lynn, 32, may isang anak, pero kung tititigan mo ang kanyang katawan, aakalain mong isa pa rin siyang dalaga. Maputi, makinis, at higit sa lahat, kahanga-hanga ang laki at lambot ng kanyang hinaharap. Isa ito sa mga bagay na kahit sinong lalaki, bata man o matanda, ay hindi kayang hindi mapansin. Galing si Lynn sa isang inuman kasama ang kanyang mga kabarkada. Medyo nalasing siya, mapula ang pisngi, at bahagyang magulo ang buhok. Ang suot niya, isang puting polo. Hindi naman masikip, pero dahil sa kalasingan, may ilang butones na hindi niya na naikabit ng maayos. Kaya't sa bawat pagyuko niya, lumilitaw ang bahagi ng kanyang malambot at malulusog na dibdib na natatakpan lamang ng manipis niyang bra. Lumabas siya ng bar at tinawag ang motorcycle taxi. "Manong, pauwi po," sabi niya. Medyo lasing ang boses. Ang dumating ay si Mang Berting, 62, matanda pero malinis sa katawan, may kaunting buhok sa dibdib at mahigpit ang pagkakapit sa manibela. Tahimik si Mang Berting, pero hindi rin nakaiwas ang kanyang mga mata sa dibdib ng pasaherang tila kusang inilaladlad ang biyaya ng kalikasan sa kanyang harapan. Sumakay si Lynn sa likod. Dahil wala siyang balanse, napadikit ang kanyang katawan sa likod ng rider. Pero hindi lang basta dikit. Ang malambot at bilugang dibdib niya ay sumasabit sa likod ni Mang Berting na bahagyang natigilan at napangiti sa sarili. "Manong, dahan-dahan lang ha," bulong ni Lynn habang iniaayos ang sarili. Ngunit sa bawat preno, bawat arangkada, tumatama lalo ang kanyang dibdib sa likod ng rider. "Pasensya na ho. Lasing lang talaga ako," ani Lynn. Ngunit sa isip ni Mang Berting, hindi lasing ang dibdib mo, iha. Matagal na yatang hinahanap ng lalaki ang ganyan. Dumaan sila sa lubak. At sa isang malakas na alog, "Ay!" nasabi ni Lynn habang dumikit ng todo ang dibdib niya sa likod ng rider. Ramdam niya ang init ng katawan ng matanda. Ramdam niya kung paano halos durugin ng kanyang sariling laman ang kanyang bra at ang matandang likod. "Okay ka lang, iha?" "Oo po, medyo nahilo lang po." Ngunit kahit siya ay napapikit at tila unti-unting nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan, hindi niya alam kung epekto pa ng alak o ng pagkakadikit niya sa matandang katawan. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada, patuloy lang si Lynn sa pagkakasandal, minsan dumiin, minsan lumuluwag, pero tila nagtatagal doon ang kanyang malambot na hinaharap. "Manong, ang init niyo ho. Natural lang yan, bata ka pa. Dumikit ka pa ng konti kung giniginaw ka." Bahagyang natawa si Lynn. "Aba, ang landi ni Manong bulong niya sa sarili. Sabay lapat muli ng kanyang dibdib sa likod nito. Dumating na sila sa harap ng apartment ni Lynn. "Teka lang ho, Manong. Di ko pa kayang bumaba. Hilo pa ako." "Okay lang. Hawakan mo balikat ko. Dahan-dahan." Pero imbes sa balikat, sa dibdib na naman niya napadikit ang kanyang malambot na laman. "Manong, ang tigas ng katawan niyo, pero ang sarap sandalan. Ikaw naman, ang lambot ng sayo, parang una na mainit." Napangiti si Lynn. "Ay nako, Manong, baka magustuhan niyo pa ito." "Sino bang hindi?" sagot ni Mang Berting na medyo natawa. Sa wakas, nakababa na si Lynn. Humarap siya sa matanda. "Salamat ho, Manong." "Ha?" Sabay kindat na tila nanunukso. Bahagya siyang yumuko para tingnan ang tsinelas niya.
At sa pagyukong yun, bumuyang-yang kay Mang Berting ang kabuuan ng kanyang dibdib sa pagitan ng bukas na polo. Nakatingin ang matanda, hindi umiimik. Sige na ho, baka tumagal pa tayo dito. Ngumiti si Lynn, binutones na ng bahagya ang polo. Pero halata pa rin ang korte ng kanyang malulusog na hinaharap sa ilalim ng manipis na bra. Mag-iingat ka, iha. Opo, Manong. At salamat din ho sa pagdamay kanina sa dibdib ko. Hihi. Sabay biro niya habang tinatakpan ng bibig sa kilig. Ngumiti lang si Mang Berting. Basta magpahatid ka lang lagi. Walang bayad ang ganitong sakay. Libre ang pagdikit. Si Lynn, habang papasok sa gate, nakangiti. Tila ba bumuo ng kakaibang pantasya sa isipan. Sa loob ng bahay humarap siya sa salamin. Tinanggal ang polo. Tiningnan ang sarili. Malaki, malambot, nakakabighani. Halaka, kung di pa ako nakapaghinto, baka kung saan pa ako dinala ni Manong. Napangiti siya. Baka sa susunod, hindi na lang simpleng banggaan ng dibdib ang mangyari. At dito na nagtatapos ang ating mainit at nakakalambing na kwento ngayong gabi, mga tagapakinig. Salamat sa inyong pakikinig at sana sa susunod, muli kayong sumama sa ating tambayan ng Romansa Diaries, kung saan ang bawat kwento ay puno ng init, panggigigil at lihim na pagnanasa. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At tandaan, dito sa Romansa Diaries, ang bawat gabi ay may kwentong dumadampi sa inyong imahinasyon.